Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Harry Reyes. Sabi lang niya, "Wag muna Auntie Claire, mawawalan kami ng clown." Ginanyan niya yung litrato. Auntie Claire nakaupo sa Cannon Road sa may bangin. Naglalabasan na yung mga litratong ganyan. Litrato ng Pangulo, litrato ni sino ba yung nakita ko? Sa Trillanes, litrato ni De Lima, litrato ni Senator Lacson and Senator Tito. Ginawa ng katatawanan itong nangyari kay Yusek Cabral. But anyway, ang nabasa kong post, ang bangkay ni Yusek Cabral na dala na sa Manila at I don't know kung kailan ang libing. Ako naghihinayang ako dito kay Yusek Cabral. Kasi she started from the ranks sa DPWH hanggang naabot niya yung pinakamataas na posisyon, first female na empleyado ng DPWH na nakaabot ng ranggo na undersecretary. Napakataas ang kanyang mga educational credentials, 3 ang kanyang PhD, doctorate degree, 3 ang master's degree, tapos meron pa siyang mga training sa Harvard Kennedy School of Government at saka sa Wharton School sa US, saka sa isang kilalang university sa Saudi Arabia. So, ganun po yung kanyang nag-specialize siya sa management, information system, AI. Kaya nagamit niya kanyang panag-aralan paggawa ng sistema, kailang problema lang nagamit sa maling paraan. Siya lang daw nakakaintindi yung mga allocables na ganyan eh. Yung mga paano i-compute, paano sayang. Sino ba yung na-interview na kinain daw siya ng sistema. Sabi ng isang kalimutan ko yung in-interview na yung galing niya, kinain siya ng sistema, yung corruption sa DPWH. Kaya mabuti na lang at nakuha ni Congressman Libeste ang kanyang files. Kaya lang ngayon ang dami nang kumakalat na files. May nag-leak. File dyan sa DPWH, alam nyo, hindi naman lahat ng taga DPWH kurakot eh. I still believe maraming matitinong empleyada ng DPWH. Kaya huwag nating i-generalize, Kaya yung mga matitinong empleyado ng DPWH na may access, baka sila na yung nagpapakalat ng leak. Nung una, may PDEA leaks, yung kay Agent Morales. Ngayon, may DPWH leaks. Sabi ni Auntie Claire, chismis daw yun. Wala daw value hanggat hindi ina-authenticate ng DPWH yung listahan na mga lumalabas, lalo na yung kay Congressman Libeste. Adi, sige, kung walang value sa law o yung sa kaso-kaso, okay lang. Kailang ang taong bayan ngayon bahalang maghusga kung paniniwalaan ba nila yung listahan na yun o hindi. Ako, naniniwala ako kay Congressman Libeste. He's a very dedicated public servant. Saludo ako sa Libeste na ito. At inaabangan ko na ngayong ilalabas na mga pangalan yung taga Malacanang. Kaya kinakabahan na ang Malacanang ngayon. Kaya kung in fairness kay Auntie Claire, tama yung sagot niya eh. Hearsay lang yun. Kasi baka ang mga lagay ng mga pangalan doon, mabulagan na lang tayo kung sino-sino, taga Malacanang. Wow!
Grabe. Ako, may idea na ako. Sino yung mga taga Malacanang na may budget insertion sa DPWH? Kailang ayokong pangunahan si Congressman Libeste. I know, timing lang ang ginagawa ni Congressman Libeste. Malalaman at malalaman din natin. At dito, malaking sakit ang ulo ngayon ni Auntie Claire, paano depensahan ito? Yung mga taga Malacanang nga nagsingit. Magmamayabang pa sila na magpasalamat daw tayo sa Pangulo dahil siya ang nag-expose ng korupsyon na ito. Ano ngayon? Sila pala, taga Malacanang. Ang laki! 285 billion ang isiningit ng other proponents. Maliban sa mga mambabatas, ang laki ng isiningit ng other proponents. Taga Malacanang, mga cabinet secretaries, iba't ibang undersecretaries, kahit anong department, nagpapasingit. Nako, kaya nga, humihingi ng paumanhin si Congressman Libeste sa mga taong gobyerno. Alam kong magagalit kayo sa akin sa paglabas ng listahan na yan. Kailang hindi naman ako ang naglabas niyan. May mga nag-leak, sabi niya. Kung ako ang maglalabas niyan, diretsang ilalabas ko. Kailang yung nangyayari ngayon, nag-leak. Lalo na mga senador. Ang lalaki pala ng mga... But anyway, comparing sa congressman and senador, sa mga congressman, abot ng 460 billion ata sa mga congressmen, samantala sa mga senador 26 billion ata yun. Maliit lang sa mga senador. Ang malaki yung 285 other proponents na tingin ko maraming taga Malacanang. So, good luck po, Auntie Claire. Sana may iba pa kayong depensa maliban sa hearsay. Kasi hindi nyo na ngayon maluloko ang taong bayan ngayon. At age of social media, wala na. Ang daming sources ng information. Pasalamat tayo sa mga Gen Z congressmen. Katulad ni na Congressman Barsaga, Libeste, sino pa yung isa? L.A. San Fernando. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero. Si Kuya, mag-atop na siya. Nagyod o atop ang yero nga balay ni Lola. Nga naka-atop na gyud ang akong mama. Salamat sponsor og sin. Dagan kayong salamat kay naka-atop na gyud. Oh, so nahuman ang balay ni Lola. Nahuman na gyud ang balay sa akong mama gyud. Oo. So si Uncle ang nag-atop sa balay. So na kay anak Col. Naa isa. So si Uncle na ay anak na isa. Aya pag naka-atop gyud og giro gyud. So dakong pasalamat ti Uncle nga napulihan na ang yero nga mga kuan daot ka balay ni Lola og siya ang nitabang sa iyang mama. So iya ni sa iyang mama nga balay, so siya ang nagtabang kay si Lola
wala naman siya bana. Ang mga anak na lang ang nabilin.